We are now at the town of Rosario, dito sa province ng Northern Samar. At ngayong araw na ito, we will visit a farm, calamansi farm or lemon farm. Sa isang tao na hindi malalaman ng personal, pero we've been messaging each other sa Facebook regarding sa mga bagay about sa farming. At itong si Reynaldo, katokayo ko kasi ang pangalan niya Reynaldo. Ang apelido ka naman Reynaldo. Nagsimula ito dahil nagtanong ako sa kanya kung ang apelido ba niya Reynaldo. Akala ko Reynaldo yung apelido, yung pala pangalan. So dahil dun sa question na yon, nagkaroon kami ng conversation, ultimately nag-lead sa interest about sa farming. So we'll visit today ang farm dito sa bayan ng Rosario. Tara! 5,000 trees daw, ganun karami. This morning kung gano'ng kalaki yung farm nila na calamansi sa bayan ng Rosario. Ito ba? Bye. Kuya Reynaldo? Yes po. Oh. Ayun na. Reynaldo, siya ang may-ari ng farm. First time na kami calamansi na. Gumagawa kasi kung sir na nag-go. Okay. Ako yung sumikat sa mga tractor, sumikat na. So live na live oh. Calamansi juicer. Hindi ka busy, kuya? Oo sir. Okay lang, maganda tayo. Sige. Lalay naman ako sir. Nandun ang daddy ko. Sa Sipag ni Kuya. Work naman siya. Punta na doon sir. Okay. Tama-tama. Galing sa mahabang biyahe, papunta dito sa Rosario. Isang malamig na calamansi. Ito yung product nila. So meron silang calamansi farm sa kanilang product. Ito, calamansi juice, organic and natural. Tingnan natin. Sarap. Sarap. Pwede. Partner din. Ano limon? Sama natin ang kapitan ng Barangay Salhag, Rosario. Ano pa first name niya, kapitan? Eliezer. Eliezer Din. Ayan, so we will visit yung farm nila ngayong umaga dito sa... Bago lang ito, kapitan, itong road na to? Bago pa lang? Waray pa nga ni Don over sa amin. Okay pa. Kapag yung inspection, hindi nga mga kalsara nga dito sa kailingan, kay Parmit. Pamanini. Farm to Market Road? Oo. Ah. Ito nga. May 1 year na yun eh, wala pa. Waray pa. Bago pa lang itong road na to. So, ginawa ang road.
farm to market road to para sa mga pataguma, ano? From Kailingan to sa lahat. Ilang kilometers to, Kapitan? Mga 3 kilometers ano? 3 kilometers. 3 kilometers. Bagong gawa lang tong road na to. Yung ulo pa ko, yung ano na yan. Ano sa kapila? Motor. So this is the entrance. Intercropping calamansi and pineapple. Mga bukid ito, Rosario pa ito, iba lang po ito. Puro pa yung Rosario. Ano boundary nito? Ano? Ito mga bukid, Rosario pa? Rosario pa. Ah, alun. Eh! Woo! Ate! Lipat kami ng area. Dapat dito kami sa farm kakaroon ng interview, pero tirik na yung araw, tapos wala masyadong shade, kaya we will move dun sa bahay nila Kapitan dito sa farm, sa uncle ng may-ari nitong Calamansi Farm. Doon tayo mag-conduct ng interview. So mapapansin ninyo, yan no, yung area dito slope, para siyang Hacienda Circa, more on slope yung kanyang topography. So bagay na bagay pala to sa Calamansi pag ganun yung tsura ng lupa. Wala, siliwan na. Siliwan na. Mayroon talagang problema pag pulistahan sa mga miyembro pagdating Wala pa. Problema. oh, Sa pagpapal, sa papel, wala problema. Pag-abot na pagabot tayo sa na, LGU, yun, iba ng mga lista, Iba na Iba na. ang ngaran. iba ng ngaran. Yan ang problema. Ganahan ka pala. Ito ang problema talaga sa LGU. Ito talaga problema. Oo, kaunahan ka sa Gio. Oh. Oo. Para ako maira, iba na. Iba. Ano mo nga mga tanong bilik, wala bayar kang LGU. Ako, nag-diskusyon kami. Diskusyon lang kami ni Mayor. Yung pinakamalaking farm ng Calamansi. Wow. So, Diba, may tanim kasi, 200 lang, 300, 500, 3, gano'n. Sabi, more or less, 5,000 pesos. Sa ngayon. Grabe. Okay, stop tayo. Mga 20 years ago, tatay ko, sige na, mahilig kasi mananim, sir. 20 years ago. Mm. Matagal na. Tagal na. Mga marketed, gumagawa siya ng mga marketed na kalamansi. Yung kaya dumami yung mga kalamansi namin. Mahilig siya sa magpananim. Kaya lumaki kami din sa panananim na lang. Kaya, yun. So talaga nasa puso ni tatay mo na Opo. Calamansi yung choice niya na itanim sa inyong farm? Or wala lang siyang maisip na ibang prutas o panim na pwedeng itanim? Marami din mga pananim. May mga saging, mga papaya dati, mga pinya. Dami din. Pinya niya, mga 50,000 dati. 50,000 Oo. na pinya. Mm. Ang dami nun. Puno, oo. Pinuno niya yung buong lupain. Oo. So, sabi niyo Kuya Ray, meron kayong 5,000 More na or less 5,000. seedlings or seedlings. Markot na. Marketed na puno ng lemon. Kaya napapaikot-ikot dito sa farm. Kahit sa katumingin na makikita mo Calamansi. Ayan. Puro Calamansi. Imagine that. Sa daily na harvest nila, basta okay 6,000 na
pieces na kalamansi. Ang mahal pa naman ng kalamansi natin. So napakaganda ng ng income dito sa kanilang kalamansi farm. Nabanggit ni Kapitan kanina, mga 3 hectares. Tama ba? Hati kami. Oh, so yung itong farm na aalagaan mo ng mga kalamansi na napapakinabangan na ngayon, 3 hectares yan. Yung 3 hectares ba yan, plano mo na punuin ng ng kalamansi? Sa ngayon, malapit na nga mapuno. Malapit na. So mga ilan na lang yung area na... Konti na lang. Konti na lang. Kailangan na lang. Mapakuran. So yung 3 hectares na yan, halos puno na Halos puno na ng kalamansi. 25,000 kilos a month. 25 tons. Malaki na rin. So pinag-uusapan dito, monthly, million na ha? Ito tayo mismo Million sa na- 40. Ang pinakamababa yung kilo, binibili sa market is 40 pesos. Sa ngayon, per kilo. So umaabot pa nga, 80, 100. 80 per kilo. So, ang laki ng ng kinikita sa kalamansi farm. Kami, nagbibinta kami sa mga gusto magtanim. Kami bumibili ng mga marketed. Nung nakita ko sa Facebook, Kuya Ray, na nakasama kayo dun sa programa ng DTI sa Kapatid Mentor Me sa Go Negosyo. Nandun yung product mo, yung calamansi juice. Ready to drink, kalamansi juice. So, ready to drink na calamansi juice. So, itong napakalaki yung farm ng calamansi, wala ka ng problema sa raw materials kasi nandiyan na sa inyo raw materials eh. Doon pa lang kumikita ka na. So, imagine mo yon, kumikita ka na sa raw materials, ibenta mo lang, nagkaroon ka pa ng idea ngayon na gawin siyang calamansi juice. Ready to drink. So, syempre mas kikita ka dito sa part na to dahil mas malaki ang tutubuin mo. So, kamusta yung negosyo so far? Matagal na ba yan yung calamansi juice o bago pa lang? Mga 2 years na rin. 2 years na rin. So, kamusta yung negosyo? Dati nung wala pang pandemic, malakas. Sa mga seaports, mga sa Alin, katulad ng Alin. Yung Montenegro Shipping Lines. Ako yung naglalagay ng mga barko nila na 6. Lahat ng mga kantin nila, linalagyan ko. Tapos, sa mga schools, mga canteen, school canteens, lalo na nagkaroon ng memorandum yung DepEd na bawal yung mga drinks na mga preservatives, soft drinks, juices. Yung mas kinukuha nila yung product ko. Tingin ko malakas to Kaya hindi ako... Sa average mo monthly, magkano yung naging income mo sa calamansi juice pa lang? Dati, estimate mo? May mga dati nung may mga sabong pa, sa sabungan din, malakas. Nakaubos ako mga 30 bundles ng mga empty bottles ko. So, ang laman ng every bundles is 300. So, 60,000 bottles yung na-dispose ko. In a month? In a month, per month. Malaki yun. Nung wala pang pandemic? Wala pang pandemic. Pero ngayon may pandemic na? Mga 5,000 na lang yan siguro, 6,000. 5,000 na bottles. Pero malaki pa rin, So, imagine that. Tingnan natin. Masin. Sarap. Asin.
sa government, Kuya Ray, ako nagpapasalamat dahil napaka-supportive ng ating government sa mga farmers, especially mga department ng DTI, DA, DOLE, yan, DOST. So, tumutulong talaga sila sa mga farmers. So, nabalitaan ko na beneficiary ka sa DOST. Ang galing, ano? So, ikwento mo sa amin, ano yung mangyayari ngayon na kasama ka sa programa ng DOST, makaka-benefit ka ng anong particular na program nila? Yung sa mga equipments, provide nila ako. Ngayon, naka-order na. By January siguro yung dating. Worth mga magkano yan? 500,000. 500,000 worth na Consideration, equipment. oh. Anong equipment siya? Anong gagawin ng equipment na to Mga sa... extractor, diretso na, mixing, tapos pasteurize. Maganda na dito is hindi na mapanis yung madali mapanis ang produkto ko. Yung ready to drink kalamansi juice ko. Magkakaroon na ng 4 months daw, 5 months na shelf life. Oh, tagal. Tagal na daw. Ano yung pinaka-boundary ng farm? Doon sa may bukid na yun. Yung bahay ni Kapitan hanggang... Ito doon sa baba. Ang luwag, hanggang saan yung boundary dyan sa Sa pinakababaan lang yung boundary? Baba na. Tapos kapatid naman yung isa kay Roberto. Bigay sa akin, lalagyan ko na tanim. Padami pa, ano ko. Saan banda, tatay? Ano lang, harap. Itong may mga nyog? Oo, hanggang sa lulo. 3.1 hectares yan. Kasama pa yun dito sa lupa nyo o Oo, iba na may-ari? Kasama. Nasa hotel namin. Balik na hectares. Bali Kuya Ring, anong plano pag napuno na yung yung 3 hectares, Mabakuran. bakuran nyo? Tapos yung ibang mga lupa ng uncle mo, Tanim naman ko pa. taniman din Baka ka na yan? Milyonaryo ka na yan? Pagdating ng panahon. God grace. Ha? God's grace. Kaya nga, sana nga mangyari talaga na yung Rosario, makilala talaga siya na Calamansi capital, lemon capital, hindi lang ng Northern Samar, buong region A, sana makilala yung Rosario, barangay Salhag. Napakalaking blessing na ma-meet ng personal si Kuya Ray. Nakaka-inspire yung story ng kanilang Calamansi farm. Tayo naman sa Bless the Farmers, it is our desire, syempre, na yung blessing ma-impart natin sa mga paraguma, sa mga farmers pa. At alam natin na Northern Samar, Kuya Ray, isa to sa pinakamahirap na probinsya. Pero ako naniniwala na maraming masisipag na Nortehanon. At kung magkakaroon sila ng enough na knowledge lang, enough na support lang sa gobyerno, sa mga tao na katulad mo, may desire din tumulong sa kanila, pwedeng umulad yung buhay nila. So bilang isang farmer sa Calamansi Farm, Kuya Ray, ano ang message mo para sa ating mga parag-uma, sa mga local farmers sa Northern Samar para ma-inspire ba sila? Sabi ko sa kanila, huwag lang mag-stop ng pagtatanim sa bukid. Lupa, yan. Kung hanggang pag may lupa, May pera. may biyaya. Kaya maganda magtanim kahit kalamansi. Pinaka number 1 na maganda itanim dito sa ating probinsya is kalamansi. Kahit magbagyo, madali makabawi. Kung sa market, laki ng demand. How far kung dito na sa atin mismo makakuha yung consumer natin. Kaya maraming salamat, Kuya Ray, sa mga viewers natin dito sa Bless the Farmers channel. It's a great blessing to be with Kuya Ray ngayong araw na ito at marinig sa kanya ng personal, kanyang mga insights, mga stories, encouragement bilang isang farmer sa napakalaking farm ng Calamansi. Pinakamalaki dito sa probinsya ng Northern Samar, matagpuan sa Rosario. Dito sa Salhag, Rosario, ang pinakamalaking farm ng Calamansi. Kaya let's continue to pray for Northern Samar and let's always bless the farmers.
been a great day at nakakatawa lang dun sa barangay Salahag sa Rosario at napakalaking opportunity na makilala yung ating guest sa episode na to. Kuya Ray, maraming salamat kay Kapitan at sa mga kapatid mo. Thank you for accommodating us at we will still look forward na makabalik at makita na may mga programa na magawa dyan sa Barangay Salahag, Rosario. Sana patuloy kayong pagpalain. Bless the farmers.